Magandang araw mga kaibigan. Usaping senior citizens tayo ngayon. Medyo masamang balita ito. Kawawa ang ating mga senior citizens, yung mga indigents, yung mga kulang ng income. Hirap na hirap sa pagkain, lalo na sa gamot. Kasi karamihang senior citizen ngayon, nagkakaroon ng maintenance. So yung kakapiranggot na allowance, so tulong ng gobyerno, 1,000 per month lang. Ano yun? Kulang pa sa gamot sa mga kapwa ko senior citizens na mayroong maintenance medicines. So dito, napag-alaman ko na meron palang napakalaking pundo ng gobyerno na hindi nagagamit. Na itong pundong ito ipantulong sa senior citizens. Ito po, balita sa DOE, sa Philippine Star. Title, DOH has 40 billion excess funds that can fund senior health care. Okay, pasalamat tayo kay Congressman Joey Salceda ng Bicol. Siya ang nakadiskubre nito. Ito ang kanyang statement ni Congressman Joey Salceda. Okay, sabi niya, there's usually around 40 billion in excess funds that can be used to support a more aggressive seniors health insurance system apart from the excess reserve funds of PhilHealth. We are on our way there, sabi ni Congressman Salceda. Sabi niya, fiscal resources for healthcare are not yet exhausted and that the absorptive capacity of the DOH to spend it in full typically falls short. Ibig sabihin, may pondo sa DOH umaabot ng 40 billion pesos na hindi nagagastos ng DOH. Yun po ang balita. Kaya sa news, dahil nandyan yung pera, kailang pasalamat tayo. Ito na, good news na. Dahil si Congressman Joey Salceda, siya ang chairman ng House Committee on Ways and Means. So, naghahanap ngayon ng paraan itong committee ni Congressman Salceda para madagdagan yung allowance ng mga senior citizens. Ulitin ko 1,000 lang ang monthly allowance ng senior citizens. By the way, hindi lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng ganyang allowance. Hindi ako tumatanggap kasi hindi ko naman kailangan. Ang makakatanggap is yung talagang considered indigent, yung kawawa. According to Congressman Salceda, sa pag-aaral, ang average income ng isang senior citizen sa Pilipinas is only 3,000 pesos. So, paano ka mabubuhay sa 3,000 pesos? May maintenance pa. May maintenance ako sa hypertension. May maintenance ako sa cholesterol. Kasi kulang ako sa disiplina sa pagkain ng una. Kain lang ng kahit anong pagkain dyan basta masarap. Wala na. Nagbara na ang aking mga ugat. Mahirap nang tanggalin yung mga bara. Kaya kailangan ko na ng maintenance. Cholesterol and hypertension. Okay lang sa akin dahil may pambili ako ng gamot. Galing sa aking pension. Paano yung nakakarami na kakapiranggot lang ang kinikita, kakapiranggot lang ang allowance, 1,000,
kulang pa sa gamot, paano yung pagkain? Kaya ito ang target ng committee ni Congressman Salceda. Ulitin ko, pasalamatan natin siya. Na ang target is, kung pwede, gagawan sila ng paraan na ang average income ng senior citizens makaabot ng 9,000 per month para mas gumaan ang kanilang buhay. So, salamat. Sana maisa katuparan ito kasi nako, kawawa talaga. Ako, palagi akong pumupunta sa mga bundok, sa mga liblib na lugar. Sa Bukidnon lahat Bukidnon ito. May kilala ko, senior citizens, citizen siya, 85 years old. Kung hindi siya magtrabaho, hindi na makakain. Anong trabaho niya? Umaakyat pa ng nyug. Mag-harvest ng nyug. May konting nyugan din siya. Siya umaakyat. Sabi ko, tatay, kaya niyo pang umakyat? Oo, sir. Wala namang ibang aakyat. Ako na lang. Aakyat. Mag-harvest sa kanyang lubi o coconut. Tapos, napakamura ang presyo ng yung kopra. Ay di, siya lahat ang magtrabaho para lang mabuhay siya. Yan po, si tatay, alam ko yung pangalan, kaya hindi ko na lang bagitin. Kawawa. Sino pa? Meron ding isa, nanay. Bukidnon din. Maglakad, 80 plus na siya. Maglakad siya. Magpunta kung saan. Mayroong mga trabahante ng Del Monte kasi sa Bukidnon, nandyan yung plantation ng Del Monte. So, yung tanim ng Del Monte na pinya, nako, ipakyaw ng mga tao, linisan nila yung mga weeds. May mga senior citizens nandun, nagtratrabaho. Init na init. Tapos, napakaliit yung sweldo. Kasi, tigbunot lang ng damo. Madaling araw, nandun na sila para makaiwas sa init. So, pakyaw nila per hectare eh. I don't know, per hectare, parang 3... Nakalimutan ko na, basta napakaliit yung kinikita ng mga tao sa pagbubunot ng damo. But then, napipilitan sila kasi walang makain. Isa pa, dito naman sa Talaan Big Tribe, 70-year-old woman. Bisita ko sa Talandig, Ten City na daanan ko. Matandang babae, nakalagay dito sa ulo niya yung kahoy, yung mahahaba pa na yung ganito kalaki na kahoy. Yung pala, gagawin niyang panggatong. Mahaba pa. Nakalagay dito sa ulo, ganun. Hinintuan ko, tinulungan ko, Nay, bakit kayo nagtatrabaho pa? Kinuha ko yung kanyang kargang kahoy. Nako, ang bigat. Nilagay ko dito ko, gumaganon ako mabigat eh. So, inalalayan ko siya hanggang nakarating kami sa kanyang bahay. Yung pala, yung mahabang kahoy na yun, gano'n. Yung straight pull lang. Puputulin niya yun. Mga ganyan ka, Tapos, kikis-kisan, tanggalin yung balat. Tapos, hahatiin niya. Tapos, ibilad. After 2 to 3 days na maibilad, iyon, ibenta niya na ng panggatong. Yung isang bugkos, isang bundle is 50 pesos per bundle, yun ang ano niya. So, ang problema, kasi galing sa forested area yung pinutol niya kahoy. Pagbawalan siya ng DNR, magputol. Kung ihinto daw niya kung hindi siya hihinto sa pagputol ng ganong mga kahoy, ikukulong siya. Anong sabi ng matanda? Sige sir, ikulong nyo na lang ako kasi mamamatay man ako kung hindi ako magtrabaho na magkuha ng panggatong na ibenta. Handa siyang magpakulong. Hindi siya takot. Walang nagawang dinar. Hindi nila, kasi 70-year-old na balo. Wala na siyang husband. May mga anak siya, mga apo, kailang hirap na hirap din sa buhay.
Yun na lang ang trabaho ni nanay. Ganun po kahirap ang mga kapwa nating Pilipino, antig damdamin. So, sana magamit yung 40 billion pesos na pundo sa DOH. Sa tulong ni Congressman Salceda, gagamitin nila yan para madagdagan naman yung healthcare. Ito para sa kalusugan, para yung mabili yung maintenance. Kasi mga senior citizens ngayon, pag hindi tayo mag-maintenance, nako, delikado, kailangan natin ng maintenance na gamot. And by the way, kung mag-maintenance na gamot kayo, bumili na lang kayo ng generics. Ako, generics ang aking mga gamot. So, parehas lang ang epekto yung generics at branded. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi na hindi mabisa ang generics. Parehas lang ang bisa. Nararamdaman ko, magandang pangangatawan ko dahil sa aking maintenance na napakamura basta generics. So, again, salamat kay Congressman Salceda na nakahanap ng 40 billion pesos para sa healthcare program ng mga senior citizens at sana madagdagan ang ayuda o allowance incentive sa mga senior citizens.